So mga kaibigan, simulan natin dito. Nilinaw mismo ni Gian Morado de Guzman na maglalaro naman na talaga siya sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. Pero sa ngayon, sa Alas Pilipinas daw po muna siya. Well, kung titignan natin sa pagsisimula ng PBL Invitational Conference, matindi agad ang naging unang laban ng Creamline. May isang panalon sila pero bago nila yun makuha, sobrang nahirapan sila sa kupunan ng Signal HD Spiker. Umabot po kasi ng set 5 mga kaibigan dahil nga po alam nyo ang Signal medyo malakas talaga yan. Nung nakita nyo sa set 1, 25 to 22, 25 to 70 naman sa set 2, sa set 3 naman 22 to 25, sa set 4 25 to 11, pagdating naman po ng set 5 15 to 8, halos dikitan lang talaga ang score. Marami nagsasabi na kung nakapaglaro na nga daw po sana etong si Gian Morado de Guzman at ibinalitan muna si Kyle Negrito ay mas mataas ang tsansang hindi matatalo ang CCS. Well mga kaibigan, nakita naman natin sa rotasyon ng Creamline Cool Smashers, halos wala rin namang nagbabago. Though hindi pa rin naging available ang ilang mga star player ng CCS. Tulad na lamang po ni Bea De Leon dahil meron siyang injury. But so far maganda ang pinakita ng ilang mga star player ng Creamline. Si Michelle Gumabo nakapagtala po ng 18 points and 18 attacks. Saka po meron 4 blocks. Gemma Galanza nakapagtala ng 18 points. Si Alyssa Valdez naman merong 11 points. Pero alam nyo mga kaibigan, talagang ang mga spikers ng CCS nagdedepende sa mga bitaw ng set. Dito nga po si Kyle Negrito. Alam natin na kapag nakabalik na si Gian Morado sa CCS, papalitan niyo muna si Kyle Negrito at syempre magbabago na naman ngayon. Alam nyo, sa ngayon samantalahin na ng mga kalaban ng CCS dahil nga po once na makabalik na itong si Gian Morado de Guzman, for sure mga kaibigan ay mahihirapan na ang kalaban nila at yung chance na muling magkampiyon eto nga pong CCS ay mas malapit na. Ayon na rin po sa mga nakuha nating updates mga kaibigan, mga kababayan, ay may pumipigil po dito nga po kay Gian Morado de Guzman para makapaglaro sa PBL Invitational. Actually pinayagan naman na siya ng Alas Pilipinas Management pero yun po ay na-cancel. So ang dahilan daw mga kaibigan ay possible na para makontrol, magkaroon ng balance dito sa PBL. Alam nyo, kapag meron talaga puro malalakas ang nasa CCS, hindi daw nababalance. Well, kalokohan naman yung sinasabi nila na balancing mga kaibigan sa PBL. Balance naman yan mga kaibigan. Actually, lugi pa nga ang CCS kasi hindi nakakapaglaro ang ilang mga star player. Pero ayon na rin sa ating mga nakuhang mga updates or sa ayon na rin sa ating source ay possible maglaro pa itong si Gian Morado sa CCS pagdating ng semis at sa finals kung sakaling makaabot po doon ang Creamline Cool Smashers. Yan muna ang pinaka-latest natin mga kaibigan. Alamin natin abangan natin ang next game ng Creamline. Para sa aking mga susunod na update, huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.